Agriculture po. So ngayon po is dalawang topic po yung pag-uusapan po natin or di-discuss po namin. Isa nga po ito, unahin po natin yung organic agriculture. Tapos next po yung sa loan. Since bigay po kayo ng intention para makapag-loan po, is i-discuss po natin yung mga provisions po nung project po na yon, which is yung Alert Harvest po. So una po is yung organic agriculture po muna. So habang hinihintay pa po yung iba, pag may dumating po, mag-attendance na lang po mamaya. Sir, di ko po nakuha yung pangalan niyo po. John Daryl. John Daryl, salamat po. Engineer Emily Daileg. Apo, salamat po. Yung i-discuss po natin ngayon is continuation po nung diniscuss ni Sir Jerome last time. I-discuss po natin kung bakit kailangan nating bumalik sa organic agriculture. Sabi po dito, ang makabagong agrikultura o pagsasaka ng kemikal ay nakasisira sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagkontamina sa ating mga ilog, lawa, inuming tubig at mga ulap na bumubuo ng ulan. So, yung chemical fertilizers daw po na ginagamit natin sa pagsasaka ay nakakakontaminate sa ating mga anyo ng tubig kagaya ng ilog, tsaka nakakamatay po sa mga isda na nasa mga ilog natin at iba pang mga hayop. Di ba po napapansin natin ngayon yung mga ilog, yung mga isda sa ilog, kukunti na lang, minsan po wala na. Yan. So, may part po doon yung mga ginagamit po nating chemical sa pagsasaka. Yung mga yung mga iniinom po nating tubig, dati sa poso lang po tayo nangunguha, 'di ba po? Ngayon, binibili na po natin yung tubig kasi hindi na po advisable or hindi na safe for drinking water yung mga tubig sa poso, unlike po dati. So, malaking part din po nung mga contaminations na yon, yung nanggagaling dun sa mga chemical fertilizers na ginagamit natin sa pagsasaka. Ang mga nakalalasong chemical na ito ay pumapatay hindi lamang sa mga insekto, kundi pati na rin sa mga isda, ibon, kapakipak, pinabang na maliliit na hayop, mikroorganismo at ilang halaman. Ang mga chemical na pang-agrikultura ay pumapatay din sa mga tao. So kagaya po ngayon, yung mga insekto po natin sa mga bukid, diba, yung iba po mahirap nang patayin gamit yung mga chemical fertilizers. Kasi nai-immune po sila doon sa mga chemical fertilizers na ginagamit natin. Yan. Siyempre po, yung mga microorganisms din na present doon sa lupa, unti-unti namamatay po sila dahil nagiging acidic na po yung lupa na environment po nila. Siyempre, sa atin din po, may threat din yung mga chemical fertilizer na ginagamit natin. Dati po, ang lifespan ng farmer, mahaba. Ngayon, ilan na lang yung lifespan ng farmer, umiikli. Kasi naapektuhan din po yung health ng mga farmer doon sa ginagamit na chemical fertilizer. Pag nag-i-spray po tayo sa bukid, ano po yung mga dapat ginagamit natin? Di po, sa safety po natin, ano po yung mga dapat ginagamit natin sa safety? Yung gamit sa katawan. Dapat po, meron po Sambra. tayong face mask. Yung face mask po natin, dapat hindi cloth. Kasi pag cloth po yung face mask, tumatagos pa din po yung hangin or nalalanghap pa rin po natin yung chemical fertilizer or chemical na ginagamit natin na pang-spray. So, meron pong advisable na mask na ginagamit para po sa pag-i-spray sa bukid or kailangan din po syempre dapat meron tayong protection sa mata. Dapat naka-sombrero tayo, meron tayong gloves, mahaba dapat yung mga damit natin para hindi po nalalagyan or hindi na kukontaminate yung mga balat natin. Saka, bawal magsigarilyo, no?
Haba Dapat po, nag-spray. meron din po tayong safety na ginagamit pag nag-spray po tayo. Kasi naka-face mask ka, naka-sigarilyo ka, paano yun? Bakit daw po organic? So, meron na po bang nag-discuss dito ng about organic agriculture or organic fertilizers na gagawin po natin? Or ngayon pa lang po ninyo ma-encounter itong mga Ngayon to? pa lang na. So, ngayon pa lang po. So, maraming tao ang nag-iisip na mga organikong pagkain ay napakasarap. Tama po ba? Masarap po ba pag organic? Po, masarap yun, masarap yun. Sabi po nila, mas masarap daw po pag organic kasi walang chemical na nahalo dun sa kinakain natin. Sabi nila po, mas fresh din daw pag organic yung mga prutas or gulay na kinakain natin. Yan. Nilalayo ng mga organikong sistema na maiwasan ang paggamit ng mga artificial na chemical, pestisidyo at pataba. So, meron pong mga project ngayon yung ating gobyerno na into organic farming. So, bumabalik po tayo ulit dun sa unang way ng pagsasaka noong unang panahon, which is organic. Ang organikong pagkain ay ginagawa ng walang nakagawi ang paggamit ng antibiotics. So, hindi daw po gumagamit ng antibiotics kasi po yung mga organic pesticide or fertilizer, sila mismo meron silang antibiotics property na hindi na natin kailangan gumamit ng synthetic. Yan. Ang organikong pagkain ay ginawa ng walang genetically modified organisms na pinagbabawal sa Philippine National Standards para sa organikong pagkain at pagsasaka. So, halimbawa po yung mais, may nagmamais po ba dito? Wala po. So, meron po yung mais, meron pong yellow corn na genetically modified. So, bakit po siya ginagawang genetically modified? Ginagawa po siyang genetically modified yung mga variety para po maging resistant sila sa mga peste, sa mga drought. Yan. Ginagawa po yan para po mas malaki yung maaano or mas maiwasan yung pagkasira ng mga peste. Pinabawasan ang mga organikong sistema ng ang pag-asa sa mga hindi nakababagong mapagkukunan. So, minsan po, mas mahal na nabibili yung mga organic na pagkain. Bakit po? Mas mahal. Kasi po, ang panlaban ng organic, healthy. Yun po ang nila. Healthy po ang organic. So, health is wealth. Kaya mas mahal po na binibenta or mas binibili nila yung mga organic na pagkain. So, ngayon po, isang form po ng organic fertilizer and concoctions, yung organic concoction po na tinatawag. So, ano po itong mga organic concoction na to? Una po is yung indigenous microorganism or yung IMO na tinatawag. So, dito po, ang gagamitin po natin is kanin. Yan. Yung kanin po na lamig, yung kaning lamig, Opo. yun po pwede pong gamitin. Parang panis pwede rin. Hindi po pwede yung panis. Lamig lang. Yung kaning lamig lang po. Pagka po Lamig kasi lang. panis, sira na po siya. Ayun. So, hindi na po mabubuhay yung microorganism. So, kailangan po yung kaning lamig lang po. Halimbawa po, meron tayong kanin na hindi naubos. Pwede po natin siyang gawing fertilizer or concoction. Ang indigenous microorganism daw po ay tumutulong upang buhayin ang mga sustansya sa lupa. Nagsisilbi daw po itong foliar fertilizer. So, para saan po yung foliar fertilizer? Foliar. Ang pabulaklak ba yun? Yung foliar fertilizer po ay para po sa nitrogen production sa dahon. Diba po, Sa dahon. ginagamit natin yung pang-spray sa dahon para mas mag-green yung dahon. Nakaraan. Pinapabilis ang paglaki ng halaman
at pinapabilis din po ang pag-compose. So, pwede rin po itong gamitin para po mahuli ang mabahong amoy at bawasan ang pagdami ng langaw sa mga poultry at piggery house. So, pwede po natin itong spray para mabawasan po yung amoy sa mga poultry at piggery kung meron po tayong mga babuyan, manukan, para po mabawasan po yung langaw. Additive para sa inuming tubig ng alagang hayop. So, sa mga alaga po nating hayop, pwede rin po natin itong ipainom sa kanila. Yan. Pwede po itong natural antibiotic para sa mga alaga po nating hayop. Nagsisilbing probiotics upang maiwasan ang mga sakit, pathogen at pag-unlad ng epidemya sa mga manok at hayop. At binabawasan ang paggamit ng biologics at antibiotics. Para maiwasan po yung pagdami ng sakit sa mga hayop po natin, pwede po ito yung ipapainom po natin. So, paano po ito ginagawa? Paano daw gagawin? Ayan na. Paano gagawin? May ibibigay ko po ito mamaya kay Sir Ricky. Tapos, pa-photocopy nyo na lang po. And dito po yung proseso kung paano po siya gagawin. Po. Madalas may tirang kanin. Lagay ang niluto, steam na, So, kanin, kamote. ilalagay po natin yung lamig na kanin, or pwede po yung kamote, or kamoting kahoy, o gabi. Yung ano po laman. Yung laman po. Sa isang kahon, kung meron po tayong kahon, gagawa po tayo ng kahon, or kawayan. Pwede po yung kawayan. Basta po yung kawayan, sarado po yung kabilang dulo. Po. Lalagay po natin yun sa loob, pero kakalahati lang po. Wag po natin pupunuin, wag po natin sisiksikin. Yan. Lalagay po natin yun sa kahon or sa kawayan. Dapat po malinis po yung pagkakagawa natin para hindi po makontaminate yung ating gagawin. Dapat po mag-gloves po tayo, magmamask, para wala pong talsik-talsik. Baka po kasi mamaya gumagawa kayo tapos nakikipag-marites kayo. Ma'am, yung lupa po. Talsik-talsik May talsik. na yung Klaseng lupa. Wala po itong halong lupa. Ay, ala. Yun lang yung tirang kanin lamig. lang po. Lamig. O kamote, kamuting kahoy, gabi, yan. Yan. Para malinis po, dapat po hygienic po tayo sa paggawa para hindi po makokontaminate. Purong lamig lang po, ma'am yan? Purong kanin lamig lang? Opo. Gano'n po karami isasama kami sa Dito, doon, meron kape na ibibigay sila. Meron po kaming kape na ilalagay. Depende po sa inyo kung gaano po kadami yung gagawin ninyo. Ma'am, sa isang Sasaing mo. kalahating hektaryang lupa, gano'n karami kanin lamig yun? Isang kaban. Ano po ito kasi sir, ihahalo naman po natin sa tubig. After po, ito pong mga dinidiscuss namin, hindi po ito direktang Andun, bibigyan tayo ng kopya. Parang foliar fertilizer yung ginagamit. Ano, 1 liter na gano'n, isang hektarya, o parang gano'n din. Ito sa Xerox na Ricky kape. Yan ang magandang matututunan natin dyan. Oh, yan, hindi ka na bibili. Wag po nating sisiksikin yung kanin. Oo, As is po. buwaghag din. Malinis na poste na kawayan. Magkakaiba po kasi yung mga ginagamit nila para doon sa mga ginagawa nilang organic fertilizer na binibenta. Ito pong itinuturo namin sa inyo, yung ano lang po, kung ano po yung meron tayo, yung available na po yung sa palagi-lagi sa atin. atin. Yun po yung itinuturo. Meron talagang Opo. papakain sa aso o sa manok pag alang hayop, gagawin ganyan. Yan. So pagka after po nun, pagkalagay po natin sa kahon or sa kawayan, tatakpan po natin siya ng papel. Tsaka po tatalian. Kailangan i-secure po natin na hindi siya mapapasukan ng tubig. Yung or katsa. ng mga insekto or daga. Katsa, Pwede po talian yung ng katsa. na parang plastic, gano'n.
Kahoy. Katulad ng mga Kahoy. po, mainit po kasi yun sa loob. Medyo po kasi dapat yung Kahoy environment talaga. nila medyo malamig. Gagawa ka ng Ay, yung karton na ganyan, oh, baka pwede. Hindi, yung mga paleta. Lalambot lang yan, ano. Kahit tinanong ko baka di pwede sa kids nga eh. Yung kailangan ng malamig. Lalambot. Kawayan or tabla, yan. Kawayan o tabla. Plywood, pwede na. Pagagawa ka kahon. Ito na si... Yung mga paleta, gagawin kahon na gano'n. Opo, pwede po. Basta wag lang yung mga plastic na mainit. Opo, kasi hindi po mabubuhay yung mga mikrobyo pag mainit. So dapat medyo malamig po yung loob. Kahon niya. Kailangan nakatabi Kahon tabla. Plywood, pwede. So doon po sa itatakip nating papel, so lalagyan din po natin ng label. Kung kailan po natin ginawa, kung kailan po siya bubuksan. After 3 to 5 days po, pwede na po siyang buksan. Or pag nakita nyo po na medyo puti na yung puti na po yung kanin. So kailangan po kasi aamagin siya May ng amag, puti. gayon. Amagin po siya ng puti. Mas maganda po kung puro puti po yung amag. Malinis, ibig sabihin. Ibig sabihin po, malinis yung pagkakagawa natin. Hindi po siya Parang buro nakontaminate. Mars. Ngayon po, kung binuksan natin, meron siyang konting amag na itim, aalisin po natin yun. Hindi po natin siya isasama. So, itatapon na po natin yung itim na amag kasi contaminated na po siya. Yun, pag naitim. Kaya kailangan bago sa ito. Lahat ng gagamitin mo talaga lilinisan. Opo, lilinisin po natin lahat. Yan. So, ilalagay po natin yung kahon sa ilalim ng puno. Sa ilalim ng puno or kawayanan or pag meron pong sagingan na medyo malamig po yung lugar. Kaya Tulad po, po ma'am sa ilalim ng lutuan, hindi siya pwede. hindi po kasi Mainit. Baka mainit, mamamatay yung microbe. Gas ang plato namin, malamig. Ala naman luto doon. Sa banggera. so, kailangan po sa mga O yung hindi nabibilat ka. kung saan sa tingin niyo po maganda yung tubo ng amag. Doon po siya ilalagay. Ma'am, kanin lang yung pwedeng gawin. Kamatis hindi. Dito po kanin lang po muna. Sa Kanin lang susunod po, i-discuss po namin May yung iba mga pa. Opo. Isda nga pwede rin eh. Kanya lang iba. Kasama sa fertilizer. Yan. After 3 to 5 days po, kukunin po natin yung namuong amag. Tatapon po natin yung maitim. Tapos sa isang banga po, yung banga pong gano'n, meron pa po bang mga banga dito? Bibili. Wala. Hanap pa tayong Ayan. tapayan. Ay, antik yun eh. Binibili po kasi mahal eh. Antik yung tapayan na yan. Or kung pwede po mga Ma'am, sa container paso, na ganun, ako. pwede na po. Sa container na ba? Ng Uso na ngayon yung jug eh. Dapat hindi plastic. So hindi pwede sa drum. Hindi plastic eh. Talagang mga kuwan siya. Ang gamit na nung araw. So yung paleta Siguro po nga, pwede na po binubuhay siguro ka. yung mga lalagyan ng mayonnaise, yung mga gano'n. Yung plastic na mayonnaise pwede. Tapos lalagyan po natin to ng molasses. Ano po yung molasses? Yung gagawa ka pala molasses. molasses, alam ko Hindi na. po, may mga nabibili naman pong molasses sa mga palengke, ganyan. Or meron pong mga nagtitinda ng molasses. Ano ba daw po Tagalog ng molasses? Paano kami makakabili yan? Alam ko nasa kwan yun eh. Walang tinda ritong ganyan. Saan Hindi, mag-search na lang kayo kung saan nakakabili. Inom natin ano na yung tawag natin? Pagka titimbangin nyo po yung kanin, ano po na may amag. Titimbangin nyo po Kasali yun. lahat ang Kung gano'n amag. po kadami yun, gano'n po kadami yung molasses na yan. 1:1, no? Naka-mixture niya, molasses. Hindi namin alam. Nabibili nyo. Yung walang I-search na lang. Ito yung B. Honey nga, honey. Honey. Oo. Hindi yung Kanya lang yung Hindi po, molasses po na yun, yun. Ano? pulot po yun eh. Tapos sinasamihan at yung ibang molasses Yung na ma'am na molasses ginagawa. po kasi, Yung dumi ng hayop ay mga pinagpitukahan. Parang binubulong opo, kasi yung iba po, yung galing sa tubo, yung iba po ganun. Pero kadalasan ma'am sa YouTube,
Sa susunod yun. Sa mga Susunod sa natin palengke. Susunod dyan, tulad yung sinabi ko yung kamate sa susunod dyan. Bubulukin muna yung mga Sa kanin muna tayo. Yan. Maamoy na yung kanin eh. Oo nga, sino ba nagsasaing? May nagluluto eh. Pero may nabibili pong molasses na. Kagaling nga, may nabibili na. Search na lang po kayo kung saan po may pwedeng malapit na mapagbibilan ng molasses. Tungkol sa kanin ng usapan, may naamoy ng sunog na kanin. Hindi siya magagawa nun, gawa na tayo. Pabulok na lang. Kailangan marinis daw eh. Pabulok na lang. Magkakahalo na yung Baka nagsasaing kayo, naiwan nyo ha. Ayan, ituturo pa lang. po. Tuturo pa lang. Pagka nahalo na po yung molasses, Hindi mo kasi pinag-aaralan, gamitin mo. i-extract po yun. Pipigain. Uga-uga eh. Po yung katas. Dito naman yun. Iniingatan ko lang magyawang. Dito naman. Tatapon na po yung mga Yung isa yung sanay ko eh, yung dati. Pipigan. Yung katas lang po. Oh, ala nang ginaw. Yun. Maganda po. Kaya ko pa nga ito eh. Yung isa yung sanay ko eh. Tapos pag gusto mong itikwas, ganun. Ito po, paano siya magagamit? Meron lahat yan. Ihalo niyo po yung 2 kutsara ng juice, yung nakuha niyong juice, sa 1 litro ng tubig. Inaaral lang po itong lalagyan ng ano, cellphone. Babalag ko. 2 kutsara po. 20 ml. Ayun o, kaya ayun, meron pala tayong kopya. Bibigyan tayong kopya. Mamaya bibigyan tayong kape. Tapos mami yung nagagamitin. Yun na po yung spray. Paghaluin ng 2 kutsara ng juice sa litro ng tubig. Spray sa lupa at laman. Organic fertilizer. Sabihin 1 litro mo, so sobra pa Yung juice na ng kanin yun, nan eh. Ayun, yung juice na ng kanin. Tsaka molasses. Sprayer nyo po, 16 liters. So, 32 na kutsara po yung gagamitin nyo. Opo. 20 ml yun eh. Baka po yung kutsara nyo yung ganito kalaki. Ordinaryong kutsara lang ah. Normal na kutsara po tayo. Yung Pangkain lang. yan. Opo. Yung pangkain lang po kutsara, baka po malaki po yung kutsara nyo. Hindi, kutsara ng semento yun eh. Ano kaya maging kagandahan yan, ma'am, sa mga tulad sa palay? Ito po, i-spray po natin to habang lumalaki po yung palay. Kasi iba na po yung pang-spray natin pagka po namumunga na yung palay. Habang Or namumunga na yung halaman. Sa hindi pa siya namumunga, doon Mga 2 months ang halaman. Hanggang 45 days. Habang lumalaki pa lang. Habang lumalaki po siya. Ayun. So ito po, ini-spray po. Ito po hindi lang po sa palay, sa gulay, sa mais. Pwede po ito. Sa gulay yan kasi kinakain. yung buwan niya, Kaya, sa lahat po yung pwede po ito. pinibigay niya, para yung mga binibili din namin foliar, siya, ganyan na rin yan. Kanya na organic Ganun na din siya. po. Pero ito po, kayo na po yung gagawa. Yun. Kaya binibigyan tayo ng ano. Ibig sabihin to, kahit na-spray mo yun, gusto mo pumitas, pumitas ka na uli. Opo. Hugasan mo lang. Dahil magsasaka tayo, anin natin palay bigas, kaya yung bigas din ang gagawin nating pataba. Yan ang ganda niya. Ito po, i-spray po natin alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kung sa umaga po tayo mag-spray. Kung sa hapon, Sa hapon naman po, alas 5 hanggang Alas sa 6. paglubog ng araw. ang timpla na ng panahon. Po. Foliar siya, kalapit. Pag malamig ang Sarado pa yung stomach. wala pang araw. Di ba siya nakabukad ka dyan? O, sarado pa yung stomach ano eh. Pag ano oras eh. Yung i-extract nyo pong katas, pag sinalin nyo po sa lalagyan, pag sinalin nyo po sa bote, ganyan, storage ninyo, wag nyo pong pupunuin. Ano po? 3/4 lang po nung lalagyan yung lalagyan nyo. Parang sa soft drinks. Para ano po, para makakahinga yung mga microorganisms sa loob. Tapos bubuksan niyo po sa at least weekly, binubuksan niyo po para nakakasingaw po. Hindi po mamamatay yung microorganisms sa loob. Yan. So yung susunod po natin, yung fermented plant juice. So ito na po yung Ayun, yung sa halaman. mga pwede natin gamitin yung mga dahon-dahon. Dahon na. Sanga, yan. Ito na po. Yan. Tumutulong daw po ito na mapanatili ang sigla ng mga halaman at paglaban sa mga peste. So, maaaring spray sa mga kulungan ng baboy at mga poultry house para mabawasan ang amoy. So, pwede rin pong disinfectant. Yan. Kung nahihirapan po kayo sa paggawa ng kanin, pwede po itong alternative. So, i-spray nyo din po ito sa halaman natin habang lumalaki. Ma'am, yung mga dahon na ginagamit dyan, huhugasan pa rin. Opo. Lilinisin.
Lilinisin din Hindi po. basta pinulot lang. Hindi iluluto, madam eh. Lilinisin nyo po, tapos papatuyuin. Ganun din. Papatuyuin nyo po, kailangan, hindi po pwede na basang-basa po yung gagawin natin. Tik-tik. Yan. So, gumamit ng anumang usbong ng gulay tulad ng kangkong, kamote, kalabasa, alugbati, yan. taps, at iba pang nakakain na halaman. So, marami po kayong mga Yung, kangkong dyan, may asola. kamote, Eggshell. Hindi pa pwede kalabasa, dyan. pwede po. Wala pa dyan yung eggshell. Asola, binibili Mga din yun eh. dahon-dahon po, pwede. Katulad madam ng kalabasa. Batang saging. Pwede po yung balat, pinagbalatan lang ng kalabasa. O yung mismong kalabasa. Opo. Ayun. Pwede naman, pwede po yung napagbalatan. Ay, mga reject na kalabasa. Yung mga napagbalatan nyo po ng mga, gulay-gulay, pwede po yung gamitin. Huwag na yung bulok dahil contaminated na. Opo, dapat po hindi bulok. Yung kribit-kribit lang pwede, hindi bulok. Hindi, ibig sabihin sa palengke, yung nagtitinda ng nagugulay na gano'n. Ay, basura na yun. Niya, pwede mo hingiin. Opo. Kanya lang. Basta po, wag po tayo gagamit ng bulok kasi pag bulok po, contaminated na po. Ayun. Pinaghimayin mo. Baka bad organism magawa mo. Opo. Pwede rin pong gamitin yung usbong ng kawayan. Kung marami pong mga usbong ng kawayan dyan. Opo, yung labong. Galing pala yung labong. Kung ayaw nyo pong ulamin, pwede pong gamitin masarap fertilizer. Baka pwedeng ilamin eh. Basta pwede mong kainin, pwede rin sa ko yan. Pwede rin pala, papakinabangan din pala yun. Eh, mga dahon pong ganyan na halaman lang na namumalaklak. Sayang naman. Yung mga nakakain lang po. Ay, oh. Kasi po, yung katas po nito, pag malinis po yung pagkakagawa natin, pag-hygienic, pwede din po natin inumin. Madam, hindi iluluto yung mga dahon-dahon na yan. Po. Fresh po, fresh. Patutuyo Pwede din po yung yung saging. Walang saging po yung sa Yung ano loob. po ng saging. Balat. Yan. Basta po wag natin kukunin yun pag naulanan, yung kakaulan po. Wag po natin yun. Yung tubig. Lahat nasa loob niya Hindi yung tubig ulan kasi may ano yun. Or yung umagang-umaga po natin kukunin. Sa umaga. Tapos dapat wala po siyang mga buha-buhangin. Yan. Ma'am, katulad po yung Malinis po. saging. Meron po sa gitna ano yung parang pinakaano o yung kasamay balat. Pwede po yun. Kasama. Basta wala pong mga buha-buhangin. Yan. Sekreto, malinis. Tsaka hindi po yung basang-basa. Tik-tik dapat siya. Opo. Bali yun ang sekreto lagi, kalinisan. Kaya maganda ang kuha nila. Malinis. Yung kasing ginagawa natin, kabad na lang tinampak sa isang lupa. Pwede rin po yung mga hindi pa hinog na prutas, yung mga green na prutas, tapos halimbawa nahulog, ganyan. Nahulog na wala pong sira Walang sira. Ba't walang sira? Madam, yung dayami. Kasi di ba may nagpuputol ng mga puno, may bunga. Yung mga dayami. Dayami po kasi wala na pong katas. Tuyo na yun. Tik-tik. Ayun, Tik-tik siya tik-tik. dapat. Wala na. Saka malinis. Wala ka na Saka hindi makukuha. bulok. Oh, ba't kinakain naman ng kalabaw yung dayami niya? Yung dayami po sa ibang ano po siya pwedeng gamitin. Sa Ay, yung madam, yung pinagkuhanan ng munggo o balatong. Ay, yung pads po na gano'n, dry na po kasi. Dry na din na sariwa. Wala na, tik-tik na. Sa mga kabutihan. Pero yung barawbaw siguro pwede, yung murang balatong. Kaya ang gusto niya yung may Opo, ito katas. po. Yung murang balatong. Kasi mapaferment po ito, magpaproduce po siya ng katas. Yan po yung Nakakain pa natin talaga. Talagang paano kinakain ng tao, yun ang gagawin Opo, mo. yun po ang gagamitin. Yan, sabi po dito, hihiwain po ng pinong-pino yung mga nakolekta ninyo ng mga halaman. Tapos titimbangin nyo po. Timbang. Kung ilan po yung timbang nun, Timbang. yun din po yung timbang na ihalo natin molasses. 1:1. Sabi po, ilagay po sa container or haluan ng isang kilong molasses o muscovado sugar. Yung lalagyan po ng mayonnaise Ay, na muscovado malalaki. sugar, ma'am. Yun ang molasses. Opo. Ayun, Pwede po, matamis na muscovado. kung wala po kayong Ayun sa mabiling tubo. molasses, Muscovado pwede po meron yung nabibili. muscovado sugar. Sa pure gold, meron yun. Ay, kaya pala yung pinanood ko nilalagyan ng asukal. Muscovado sugar. Muscovado sugar, di ba? Ay, pag pray po na. Nilalagyan ng asukal. Mas mahal nga lang po yun. Oh, yung pinanood kong gumagawa, nilalagyan ng asukal. Kung ilang kilo po yung ano ninyo, yung halaman, yun po yung kilo din nung ilalagay yung molasses or muscovado sugar. Ayun, nakasulat naman pala. Dapat pala ma'am, meron kayong Meron po kami dalang ano, iwan po namin Babasahin, mamaya meron. sa photocopy
photocopy nyo na Bibigyan lang daw po. tayo. Pa-photocopy nyo na lang po para may... May guide tayo. Kain lang kayong kain. Asan sa'yo, Janine? Photocopy na lang po. Magpa-photocopy ka na Dahil para sa gagawin ko lahat. dyan, pipicturean ko na malinaw. Sisend ko sa group natin. Ayun, ganun na lang sa group. Lahat ng may gusto, bumabasa na lang. Iyad mo ako. Hindi naka-add ako eh. Yun, yung mga gagamitin po nating lalagyan, kailangan po malinis. Ano po? Tingnan. Yung paggawa po natin, kailangan naka-gloves, naka-mask. Malinis talaga. Yung buruhan ni Inan, yung mayonnaise, ganun. Pwede pala yun. 4 liters Tapos, yun. halimbawa po, matutuluan yung mga gilid-gilid, pupunasan po natin yon. Yan. Pagkalagay po natin, pagkahalo po natin ng muscovado sugar or molasses, tatakpan din po ulit natin ng malinis na papel at saka po tatalian. Yung katsa, madam ne. Yung parang Tapos ginagawang lalagyan lampin. din po ng label. Kung kailan nyo po ginawa, kung kailan nyo Parang bubuksan. nagburo ka rin ng isda. Malinis talaga ang pampala. Malamang sinang magaling yan sa paggawa. After 7 to 10 days, pwede na po siyang buksan. Yan. Sabi po, ilalagay po siya sa malamig at madilim na lugar. So, pwede po sa ilalim ng lababo. Basta hindi po siya nababasa. Hindi po nababasa, hindi po naarawan. Malinis po yung area. After 7 to 10 days po, bubuksan na po natin siya. At saka niyo po kakatasin ulit. Maganda po siguro kung gagamit tayo ng katsa para ma-press po natin mabuti. Malinis yung katain. Yung makukuha po natin katas nun, yun na po yung ating gagamiting fertilizer. Pag sinalin po ulit sa bote, kailangan hindi puno. 3/4 lang po ng bote. Kaya hindi pala kailangan marami ano. Hindi, para makahinga. Kasi nga, yung microbiome binuo mo eh, yung good organism, kailangan buhay siya. Mamamatay siya, mapupukit eh. Kagaya po kanina, ihahalo din po natin yung 2 kutsara ng katas na nagawa natin or yung concoction sa 1 litro ng tubig. Tapos i-spray po natin siyang pwedeng direkta sa dahon o direkta sa halaman. Bago po sumikat ulit yung araw, mga 4 to 6 a.m. Tapos sa hapon po, 5 p.m. hanggang sa paglubog ng Panggabi araw. pala yan, ma'am? Yun ang sikreto. Panggabi at saka madaling araw pala yan. Kain na pala. Madam, kayo po. Sige lang po, kain na. Kaya pala yung nag-spray na gabi. Every 3 to 7 days po, pag-spray. Kumbaga yan, ma'am, pampalusog lang ng halaman, hindi siya pamatay ng peste. Opo. Ano lang po, tinutulungan niya lang po yung halaman na Lumusog. lumago at saka magkaroon ng defense, sariling defense laban sa mga peste. At ano na yung FPJ, madam? Fermented plant juice po. Baka po Fernando po Junior po yung FPJ nyo. Kaya po natanong agad. Ma'am, ibig sabihin, ma'am, yung mga dahon-dahon, pwede i-blender na lang. Blender na lang daw, madam. Ano lang po, chop lang po ng Tad-tad. Tatad. Pwede ka na sarang makuha. Para doon makapas. Kasi Kailangan hindi siya. Para Kasi doon pag makapas. blender nyo po, hindi po yun mabiblender ng yun lang. Kailangan na Maramihan. Timba-timba. Hindi po Dahil lang grinder kayo saan ang kwan. Eh, matutubigan mo. Bawal tubigan. Yung sa pampaliki na lang kaya. Bawal tubigan. Dahil sundin mo yung direction. mahaluan ng tubig. Para tayo. Bawal tubigan eh. Pag may mali kasi, hindi mo sinunod. Kaya, gagayatin mo lang. Opo. Pagtarin mo lang. Madam, tatanong ako uli. Bawal may asin na no? Bawal po. Pwede lang po natin lagay Asukal. molasses or muscovado sugar. So, pag malinis po yung pagkakagawa natin, pag walang contamination, mabango po yung amoy nung juice na magagawa Hoy. natin. Panis, hindi na siya panis. Matamis Mabango. po yung Oo. amoy. Parang amoy din po ng Hindi bulok. Oo. tas ganyan. Hmm. Hindi po amoy bulok or hindi po Pala pa amoy yung hapon, pwede contaminated. mo gawin pabango sa paglilinis. Pwede po natin siyang gamitin within 6 months. Bakit? So, yung full duration po ng pagsasaka natin ng isang cropping yan, pwede na po natin siyang gamitin. 1 kilong kanin, dapat 1 kilong molasses. Hindi. Hindi. Yung na, ano mo na, yung na-juice mo ng kanin. Yung nakatas mo na. So, sa kanin po kasi, after po natin siyang Ma-juice.
3 to 5 days na papaamagin. Kung Liliit ilan na po yun. yung kilo ng kanin na may puting amag, ganun lang po yung yun kilo lang ng po. Pag wala. nayari na. Opo. Mhm. Ginagawa na pala. Paggawa na. So next po is yung fermented fruit juice or FFJ na tinatawag. Yun, FFJ.